very mystical kaayo, no? London, no, Baptist Confession, to check sa London Baptist Confession, ano yung mabasa, no, kanang universal, invisible. But sa gi-provide na verse sa 1 Corinthians 14:23 na dito, no? Whole church become together into one place, meaning na physical na unsa na gathering, no, na specific na lugar, and kaning nga lugar ang mga outsiders maka-observe, no, makita nila, meaning na dili ni siya invisible kay makita man, no, ma-observe man sa outsiders. And then sa katong new commandment gingon dito sa John 13 sa ganito, love one another. No, unsa nimo pag-love pod? Unsa nimo pagpakita sa gugma sa imong sigkatawo kung dili mo magkita ay physically, di ba? So kana, no, mao na ato ang naisgutan about sa nature sa church. So the nature of the church is visible. Okay? It's local and visible. Kana, no? Kay na may gibutang, if you notice sa tuang confession, balik ra sa confession cell. No, if you notice sa tuang confession, may mabasa diha, exercising the gifts and rights and privileges. Dili nimo ma-exercise ang kaning rights, gifts, ug privileges kung dili mo wala mo nagkatapok locally. Okay? So that's why dili siya universal, it's local, and it is visible. It is real, it is observable. Makita gid siya sa mga tao nga naa sa gawas, no? And then next, sa ganito, the nature of the church is visible, and then next, the meaning of the church, sa ganito, the meaning of the church is congregation. Okay, congregation. Muna ito nakita muna ito mabasa diya sa 1 Corinthians 11:18, no? O sa gani meaning sa congregation? If you remember, sa itong meaning sa congregation? Oh, it is a group of people na nag-assemble, na nag-gather for religious worship, no? And then diri nagisgot si Paul sa taga Corinto, 1 Corinthians 11:18, no? Review lang natin Sige ingon diya, when we come together in the church. Okay? And then kung basahon ninyo ang verse 21 diya, no, nagingon si Pablo nga wala man gani mo nagdungan og pagpangaon, ang uban gani sa inyo nangahubog. Nya ang uban gigutom. No, so meaning nagi pa nagtapok, no, locally nagtapok gid ni sila, no, for a specific purpose, that is worship. That's the congregation, no? Also ganito, the meaning of the church is congregation. And then, unsa ganin congregation? Congregation, note ninyo na kaning congregation is a group of people nga nag-gather together, na nag-assemble for specific purpose. And then there is a 1 Corinthians, the purpose is worship. Okay? That's the congregation. So now, diri na ta sa C, no? The qualifications to become a church member. Pakinext ko, Brad Josel. No? So kani, qualifications to become a church member. So, mag-isgot na karon about church membership. Kung saan yung qualifications, no? If you check your handouts, na diha. And mo ning answer. He must be a believer and he must be baptized. Mo na ito mabasa diha sa Acts 2:41. And since isa lang siya ka-verse, ato na lang ning isabay kay mo niyang qualification, okay? So, si Kuya Wilson na nag-opening prayer, sa si Ate Gina ito pabasahon, no? Sa Acts 2:41. Ate Gina? Acts 2:41. Mm-hmm. Then they that gladly received his word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. Okay, thank you. So, he must be a believer. Asa man nato makita diri sa verse ate na to become a church member, you must be a believer. Asa nato makita sa verse? Where are they?
receive His word. Yes, they gladly receive His word. Kana, no? And then, klaro kayo, next, after nila gidawat ang pulong, sa gibuhat nila, they were, They were added, before sila na-add, ano sa ito? Before sila na-add, after nila na, baptized. they were baptized, no? So, kani, maudami ang qualification to become a church member. Ang kaninga verse, Acts 2:41, makita na to diri, no, nga, na nag-provide yun siya blueprint kung ginaon sa first century Christians, ginaon sa nila kaniadto ang pag-recognize o ang pag-admit sa new members, no? Sama sa itong gibasa, receive His word, were baptized, mo nitong mga hintuo. And then, ang gipang-admit, mo itong added unto them. Okay? Ang resulta, church membership. So, mo niyang duha ka steps, no? To be a member sa local church. Di ba? Nangisgot ang local church ganiya. No? So, para ma-member ka, mo niyang qualifications. Now, if you notice, sa qualifications, you must be a believer, meaning, ning respond ka sa calling, na-transform mong kinabuhi, na amoy relationship sa Dios, internal. Okay? Internal relationship. So, unsaon nimo kay kaning internal nga transformation nato, dili man ni makita sa itong mga kaubanan diri sa church. So, unsaon pagpamatuod na kita minto na ato ang pagtuo is tinud-anay, and then ato personal relationship diha sa Dios unsa man ang kaning ato ang pagpabautismo. That's the external qualification na pod. Mo ni akong gusto na ko isahon para makita nato, no? Now, kani sa Acts 2, si Pedro ni nagwali. Okay? Nagwali si Pedro. And then sa verse 41, the internal qualification, next passage. Okay. Now, so he must be a believer. So, dili makita, no? Pero kana, the internal qualification is they gladly receive the word. So, now, the question is, kung pasabot aning they receive, kung pasabot aning receiving the word? Kasi pasabot ani. No, diri sa wali ni Pedro sa Acts 2, makita na to na, no, meaning unang-una, they receive the word because they believe. Okay? They believe. Acts 2:36. Basahan na to. Si Ate Gina to ganihan, no? Siguro ang next is kinsa man ang next? Si Brother Mick siguro. No? Acts 2:36. Okay, asa na to makita diri sa wali ni Pedro na iyang giingnan ng katong mga naminaw that they should believe. Okay? Acts 2:36. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom he hath crucified both Lord and Christ. Okay, thank you. Brother Giselle, next sagot ko. Ubos ang isa. No? So, what does receiving the word means? Una is belief. Sama sa gibasa ni Brother Mix, sigingon. No? Sigingon. Na kanidong Kristo nga gihatag sa Dios, mao ni ang Kristo nga inyuhang gilansang dito sa krus. Ug mao ni nga Kristo ang iyang gusto, ang mahimong Lord and Christ. Okay? So, you should accept. Sigingon primero, therefore, let all the house of Israel know assuredly. So, they should accept the truth. Unsa ang truth? Na kaning Kristo nga inyong gilansang, mao ni ang Kristo nga mao ni ang Kristo nga mao ang Ginoo ug ang mao ni si Jesus, mao ni ang Kristo, no? Jesus is Lord and Christ. Okay, no? Balik ka sa verse 36, no? If you check that God had made the same Jesus. Unsa daw ni? Whom he crucified, both Lord and Christ, mao ni inyong tuuhan. So, receiving the word, unsa? Receiving the word means you have to believe. Okay? You have to believe. And then, unsay next? Nag-stop ba sa believe? No. Naay ikaduha. Repentance. Acts 2:38. Ato makita dahil sa Acts 2:38 kasi next mo basa. Then Peter said unto them,
repent and be baptized, Mm. every one of you in the name of Jesus Christ, and the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Okay, thank you. So, after you believe, say next. Ang ingon ni Pedro, repent. So, you have to obey. No? You have to obey. Kani, kinintungo man ka sa pulong na kaning Kristo, na kaning Jesus is both the Lord and Christ. Then, pag ingon ni Pablo sa verse 38 nga, repent. Okay, you have to obey. That's the second thing about receiving the word, no? O sa ganin pasabot sa repent. To repent is to change, no? So nagatubang ka sa sala, repent is to turn away, change of heart na, no? Turn away sa sin ug balik sa Dios, no? Mao na itong mabasa diya sa Acts 3:19. Okay? Katong para papason sa Ginoo imuhang sala. You have to repent. You have to repent. Imuhang talikdan nimo sala ug balik sa Dios, no? Kana. After sa belief, repentance, and then last is gladness. Mo na itong nabasa sa verse 41. Ang gladness dire nagapasabot na joyful, and they nagapakita ko ng willingness, nga naman. Willingness because they believe and they obey. They repented, no? Kana. So, nganong gitawag siya og internal qualification? Ang kaning gladly receive His word, nganong ginatawag siya og internal qualification, no? As he should believe. Okay? So, remember ninyo, last Sunday, nag-isgot nga ang kaning church is ecclesia, meaning they are called out. No, this is a called out assembly. And then you cannot be a part of this called out assembly kung wala ka nag-respond dito sa gospel. Sa gospel call. That's why internal qualification, ang imuhang pagtuo, because membership is reserved for those who have been spiritually transformed by the word of God. Okay? Dapat nintuo ka, dapat nagrepent ka, and dapat nagsubmit ka willingly. That's internal qualification. And mo na ang nagapamatuod na may relasyon sa Diyos, no? Na may relationship sa Diyos. Kaya ubay naman kasaya. First, after nimo na nadungog ang gospel, pagingon sa gospel, na you have to repent, nagrepent ka, and then willingly nag-respond ka sa call, and then kana, no? You are now called out. May isa na kasi matawag na called out assembly, body of Christ. Okay, mo na ang internal qualification. So he must be a believer. Okay, mo na sa Acts 2:41. Now, kaning sama-sama gingon ganiya, kaning internal nato na qualification, dili man guni makita sa tuang isig katawo. Dili ni makita sa tuang mga kauban sa church. So, in what way nato mapakita na ang atong allegiance is na naging kay Kristo? In what way? Through baptism. The first thing that you do, the obedience na imong buhaton after nimo ma-receive ang pulong, after nimo mag-repent, willingly respond sa gospel, pagingon sa gospel, you have to be baptized. You baptize. That's the external qualification. More tong giingon. Now, right after Acts 2:41, di ba? Check, balik na sa Acts 2:41. Sige ingon, no? Then they that gladly receive His word, o say next, were baptized. Nagpabaptize dayon. Okay, wala gingon diri nga nagpiknik sa sila, no. No? Baptize isip pagpamatuod na ang kaning imuhang relasyon sa Dios tinuod ni na nag-respond ka dito sa gospel call. So that's the external qualification. No, in the New Testament, ang pagpabautismo is the first act of obedience. Okay? Mo ning gibuhat sa mga first century Christians, okay? Unsay kuan ani? Unsay significance aning pagpabautismo? Aron ba ni mapasaylo tas ng mga sala? Malimpyuhan tas ng mga sala? Dili, no? Dili. Unsa ang purpose ani? Unsa ang significance ani? Next daw ko, Brad Josel. So kani, no? Mo ni ang nay duha ka
butang nganong dapat ta magpabautismo. Unang-una, it is a public identification nato diha, no? Kanang imuhaning testimony no karon nabilong na ko kay Christ, this is not me. Dili na ni ako. This is all about Christ. This is all about Him. Mao nang nagpabautismo ko. Isip nga testimony sa inyo ha, na unsa nga kay Kristo na ko, nabilong na ko kay Christ. This is my new identity. Okay? Dili day kay para mapasaylo ko sa sala. Kung dili para mailhan ko, ma-identify ko as one of His people. O sa pa isa, aside sa public identification, symbol of death and life. Mo tol mabasa sa Romans 6:4. Okay, sige. Sige sa next mabasa. Romans 6 verse 4. Romans 6:4. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead in the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Okay, so kana, no? Klaro kayo sa Romans 6 verse 4 na ang baptism nagasimbolize lang siya sa being buried with Christ and then rising and walking in the newness of life. Mao na ang ginasimbolize sa baptism. Imuhang public identification o ang imuhang being buried with Christ and then rising up, walking in the newness of life. So nga nung gitawag siya og external qualification. So sama sa gingon ganiya, dili man gud makita ang atoang internal transformation. Na ning respond na gyud ka dito sa gospel call. No, so that's why you have this kind of testimony. Kay ngon tag formal nga ceremony, kung diin magaingon ka sa katong mga tao na nadito nakawitness sa baptism, makaya isip pagpamatuod na dili na ni ako, I am now with Christ. Okay? So ang resulta, sa ganitong resulta, ang resulta sa imong pagtuog, sa imong pabautismo, unsa resulta? Added unto them. Unsa ganitong added unto them? Okay, that is church membership, no? Sama sa gingon ganiha, ang kaninga verse itong ginisgutan karon, qualifications to become a church member. No, you must believe and you must be baptized. That's the result. Added unto them, di ba? Dito sa verse 41, added unto them, meaning gi-add na sila dito sa church after they were gladly received the word, baptized, and then added unto them. Church membership, no? Ang ginisgutan diri. Pila ganito ka souls gingon dito? Pila ka souls? 3,000 souls. No, nasa sila record, no? So na. No, kay kung muatras tagamay ani, nagisgot po dito sa verse 15 sa chapter 1 na 120 people. And then pagabot dito sa 41, 3,000 souls na pod. No? Kana. And then the question is, after nimo ma-add sa church, unsa may imong buhaton? Sa buhaton nimo after nimo ma-add sa church? Unsa nimo pagpakita na ikaw committed diri sa body of Christ kung diin ka na-add? Mao na ito makita sa verse 42. Okay? Isa next mabasa. Verse 42. Acts 2, verse 42. Acts 2:42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and breaking of bread and prayers. Okay, so naiupat ka butang na nakita na to diha no sa Acts 42. After nila ma sa church, they continued steadfastly. They holding on to this. Walay undang na pagtuon sa doktrina, na fellowship, and then breaking of bread. Kani may isgutan nato ni next month no sa to ang next article kani about an breaking of bread, these are the ordinance of God. And then last is in
prayers, no? So kana mapakita din nimo imong commitment diha sa bodies of Christ after nimo ma-add sa church, pinaagi aning upat ka butang nan makita nato sa verse 42. So kung naay order of salvation, napuday gihatag ang Bible kung napuday order, no, about church membership. Unang-una sa ito, preaching of the word. Okay? Preaching of the word, that's belief, no? Ngano man na nganong ingon ani man ang una dapat, no? So kailangan nato ma-ensure na ang kaning tao nga before nato siya i-add sa church to be a member, dapat nakasabot gid ni siya. Dapat makaingon gyud makaingon gyud siya sa iyang sarili nga naa ko relationship sa Dios. Nito na ko sa iyang gibuhat kanako. In short, he is saved. Okay? He is saved. So that's why we have to preach first the word, and then dapat nag-respond dito sa preaching ang katong gusto magpa-member, no? And the next, sa pag-respond niya, say next, baptism. Okay? Mao ni ang order nga gihatag dito sa verse 41, no? Baptism ngano man, because lagi sa masongging ganiha, this is the first act of obedience, ang baptism. Okay, gina-ensure sa body na ang kaning mintuo, kaning nag-respond sa call is willing willing to obey Christ. Pag ingon ni Christ nga babaptize tayo siya. Okay? Para po ang iyang identity po, ang iyang identity, no? Na as a declaration that he is now in Christ, his allegiance in Christ. And then lastly, ang ikatulong nga order gani sa church membership mo na ni added, no? He is added to the church. So diri na mosulod ang kaning privilege, no? Mga privilege nato, na diri na pod mosulod ang mga responsibilities. Okay? And local church family, no? Kana mo na ang order of church membership. Nganong na may order, no? Kay ang body of Christ gina-maintain nato diri ang purity o ang unity sulod sa simbahan, no? So, yeah, Acts 2:41, no? Acts 2:41 unsa atong makita diha, no? Isip nga pagtapos na ko ani sa Acts 2:41 makita nato nga wala ka na-add sa church aron mahimong Kristohanon. Na-add ka sa church tungod kay nahimo kang Kristiyano. Nausabi mong kinabuhi na naka-relationship sa Dios. And you are now willing to obey God. Okay? Klaro ba? Praise God, no? So kana, no? Diri ko magtapos, and then Brother Sam will continue sa ato ang next point. Brother Sam? Ako na palong. Ayan. Wala nang puso ng Sam. Para. Ay buntag mga igsoon, padayon ta sa ato ang pagtulunan o gatong nahibalaan usab nga unsa kanindot diay ang mahimo nga Kristohanon, unsa kanindot ang mahimo nga mahimo tang membro sa usa ka iglesia sa atong nadungog. So ug unsa ka importante. So, very important sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon. Then, akong lecture karon is nata sa the basis for the unity in the church. Kung sa may basihan, nato diha kita magkahiusa diha sa church. So, doon na tayo covenant and the faith. So, atong makita din sa ato confession of faith, no, naa diha ang isa ka pulo nga naay ingon nga natay covenant in the faith. Adunay panagsaad
diha sa pagtuo. So, unsa man nga klase nga covenant. So naatay covenant diha sa niyotag na covenant sa pagtuo, meaning naatay covenant diha sa Dios nga maoy nagahatag sa tuwa sa pagtuo. So importante na ato mahibaluan na. So atong tan-awon diha sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Isay mo basa na sunod. First Corinthians verse 1. First Corinthians 1 verse 10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Oh. Ato na po diya nga unsa ka importante nga naatay covenant in the faith. Importante na tungod kay nagatumong ka na sa usa ka unity sa iyahang iglesia sa Ginoo, no? Diha nato kuan og basihanan nga diin matud pa dinhi sa First Corinthians naa daw kitay pareho og pagsulti, the same speak nya napagyud din hay ingon nga walay division, no? Then isa pa gyud ingon pa gyud diha nga perfectly joined together, and yung pa siya ang pinaka-importante ingon siya nga we have the same mind. Nga naman, kanya napagi isa, we have the same judgment. Buti pasabot nga parehag espiritu ang naa dinha sa church, o walay pagkasumpaki. Ano man, tungod kay nakita ni Paul nga adunay pagkabahin-bahin sa church mo ra nag-remind siya pinaagi sa iyang sulat si Paul ug si Timoteo nga diin ato ni kuanon inang mo ni ang kailangan diha sa Isya, dili magkabahin-bahin. Remember nga in 1 Corinthians chapter 3 verse 8, 6 and 8 naa dihay pagkasumpaki na daan. Baliw kong basa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6 and 8. First Corinthians chapter 3 verse 8. Now he that planted and he that watered are one. Every man shall receive his own reward according to his own labor. 6 na siya. 6, 7 and 8. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Now he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. So, dili daw ta magkabulag-bulag pinaagi ni ana. O, dili ta magkabahin-bahin pinaagi ni ana. Nga doon na tayo ginataw, ginatumong, na din ato ang tuuhan siya. So, ingon siya diha nga, giingon ni Paul diha, siya nga, I have planted. So, Apollos Paul, pero ang kanang tanan, ang nagapatunguan ng tanan, mao si Jesucristo. Oh. So, mo na nga isa ka basihanan sa unity that church kay naatay covenant of faith. So next verse, sa gingon diya sa Jude chapter 3. Jude verse 3. Siya yung basa.
Jude, verse 3. Chapter 1, verse 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. So, sa may atong makita diya sa verse nga doon natay covenant in the faith. Naatay, naay isa ka word diya nga gisulti ni Jude, unsa ang mahimo nato nga basihanan nga ang church is na unity. So, unsa man nga word nga naa dinha. Kato, ingon siya, earnestly contend for the faith. So, ang usab ka na ay covenant in the faith, no? Naatay mainiton nga pakigbisog. Oh. Mao nagingon ni Jude, kinahanglan siya mainiton ta sa pagbisog sa pagtuo nga diin sa makausa gihatag sa atuwa. Oh. Kaysa lang nagihatag sa atuwa og diha sa church mao na ang covenant of faith nga gibutang sa iyahang iglesia. Ug mo na gikausahan. Napay sa ka verse in Romans chapter 16 verse 17. Isa yung basa. Romans 16, verse 17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have heard, and avoid them. So, naidua ka word diha nga diin gikinahanglan, no? Nga ato ang pagabuhaton. So, unsa nga word diha? Ang una nga word diha, mark them that cause division. Oh. Mao na siya kung naatay covenant sa faith, makaibalon ta diha. Nagakahiusa ta, naatay unity sa pag-ila sa usa ka tawo nga di nagahatag og division diha sa iglesia. Ang ikaduha, nasa last nga verse, ingon siya, avoid them. Oh. Ato kano silang likayan. Oh. Ato dili nato ipahiuyon ang atong kaugalingon diha sa maong pagtulunan nga diin nakahimo sa pagbahin-bahin. Oh. So, gikinahanglan nga ang ato ang unity sa diha sa iglesia. Sa ako nang gikasulti na atay gikinahanglan nga covenant of the faith. Kaduha, fellowship of the gospel. Fellowship of the gospel, isa kini sa ilanan nga adunay basis ni for unity in the church. Mao ni ang naatay fellowship of the gospel. So sa man ang fellowship of the gospel, meaning naatay lawom nga relasyon diha sa Ginoo. We have a deep relationship with God. Naatay participation. So, kung ato may baluhan nga, kung naatay deep relationship sa Ginoo, naatay relasyon sa ato, naatay relasyon sa Ginoo, unya involved ka
diha sa tanang buluhaton diha sa church. Dili pwede nga magkawatak-watak, sumalak pasawa, kundi dili involved ta. Fellowship in the gospel, natay unity in purpose, mutual support, and joint activity in spreading the gospel. Mao na siya. So, atong tan-awon, kung unsay gisulti diya sa Philippians chapter 1 verse 5. So, isay mo basa na diya. Philippians 1 verse 1. Verse 1 to 5. Following the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Verse 3. Thank my God upon every remembrance of you. Verse 4. Always in every prayer of mine for you all making requests with joy. Verse 5. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Okay, oh. So, unsay gisulti niya? In verse 1 and 2, si Paul daw, yun siya, naatay pagpangumusta. Paul and Timothy, greetings to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi. No? Ya to makwita sa verse 1 and 2 nga naasya pagpangumusta. Ilana na siya nga dunay dako nga paghiusa na ay paghiusa diya sa Ginoo. Then iyon po din sa verse 3 and 4. So, iyon si Paul nga he wants us to pray for those we think of. Kinahanglan do sa ang church manag-ampo dito sa mga tanan nga nauna-unaan niya. Tanan nga nauna-unaan niya nga diin kinahanglan na iampo. Apan kung mag-ampo kita, dili kita mag-ampo nga usahay magluya, kundi mag-ampo daw ta with joy. Sayo niya din Yun siya sa verse 4, always in every prayer of mine for you all, making request with joy. Gitudloan ta nga inana ang atong buhaton. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Paul thanks God, no? Nagapasalamat ang sila si Paul. Then tungod sa naay laom nga ongoing partnership of the gospel leading a church. Unya, yung pa siya, this is kini nga commitment sa mao nga iglesia gikan pagyud diha sa pagsugod. Nya iyon siya din for your fellowship in the gospel from the first day until now. Walay undang. Magsuod, false warning to us nga ang ato ang kinabuhi di ay dinhi sa church agi nga naakitay panaghiusa diha sa maayong balita dili di ay maayo nga muundang, magkahinay, o bugnaw init, kundi padayon. Padayon nga mainiton sa mga gimbuhaton diha sa iglesia sa Dios. And last nga verse is Galatians. That trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if anyone preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.
na pangapamangnon si Paul diya sa church. Ngano man, naamanggoy mga dili, mga magtotoo, nga diin mauna ang ato ang bantayan. No? Kung naa na gani tayo mamatigdan, nga diin inani na ang iyang winalihan, dili na mao, tungod kay ang naaman tayo covenant of faith, niya ang ato ang fellowship para lang yun sa Ginoo. Ang word pasabot ni Paul nga ang gospel of Jesus Christ mao ra gyud ang ato ang Tuhan. The only through faith alone. Oh, in Christ alone. Oh, mao na siya. So, ug di ana ang iglesia sa Ginoo na ay isa ka lawom nga relasyon diya sa Ginoo. Mao na nga gingon dito fellowship of the gospel. Oh, sa atong confession of faith, gingon dito ka naayod kay fellowship of the gospel. Ngano man tungod kay ang ato ang pagtuo naara gyud diha sa insakto nga Ginoo ug naata sa insakto nga doktrina. So diri ko magtapos onya dapat tay 10 minutes para sa mga pangutana. Mayang people, or na ikaw na mayang people. Oh, sa young people. Okay. Napa, 10 minutos pala yung pa. Napaminaw na sila. Oh, tinuod na pastor, mga bright kayo na sila. Kasi lang ta. Pero napaminaw na sila. Oh, sabi na ni si Kuan. Sila ka na. Oh, kaning mga genius mong ganda yung mga Kuan. Sa grasya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo na. Genius, nahimong genius tungod kay ang grasya sa Ginoo mo'y nagahimo sa tanang kaalam. Nagahatag og pagsabot, everything nga diin gikinahanglan nato ang source ana mao magyud ang ato ang Ginoo. Good. Kasi, nasa na sila. Oh, sila mo'y mo kuan tapos Naon sa nato. unahon yun nato ang kining mga young people. Yes, na sila mapunta na pa. Oh. Oh, sige kay Yes. Nakita mo kumpiyansa. Okay. Sa paminaw oh, eh. Pero sa buwan, kaya nag-isip man ka through gospel, ayaw ka bulo na ka ni kabulo na tuko. Asa ang microphone? So, kung tanong sa nila, true gospel. Para makabalot na kung saan false, ay knowing kung saan true. oh. Sa nila, So, true gospel. Ang true gospel sa ato anang na una na dumunggan nato ng true gospel diri sa pag-preach ni pag tudlo ni Brother Ross dito, nawati mo na dito. Ang true gospel mao ang kamatayon o ang iyahang paglubog o ang iyahang pagkabanhaw. Kanang tulo diha kita nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Ngano man naatay paglaom ang kamatayon mao ang pagdala sa atong mga kasalanan, no? Namatay siya tungod sa atong mga niya ang atong mga sala uban sa yaha dito 3 days, pero 3 days and 3 nights nabanhaw sab siya. O sa iyang pagkabanaw, ang tanan nga mga naluwas, pinaagi siyang dugo, nakaangkon o kanang paglaom nga walay katapusan nga paglaom tungod sa yaha kay siya nabanhaw man. Ingon siya ang kanang mga kamatayon gidaog na niya.
Yung pa siya, death, where is thy sting? Oh, wala na. Nga naman, gidaog na ni Kristo. So, mao na ang gikausahan nato nga pagtuo. Mao na ang gikausahan nato og gipanglimbasugan na. Mao na ingon si Paul nga kanang ingon siya nga si Para na kay wala naman na. ba, inoon na. Kasi sila. Oo. Parang nakabulo ba? Pero sila. Nanag yun. Hoy. Hello po. Parang practical or like application po ang question. Ingon na niya sa Romans 16:17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned and avoid them. If ever po, if the setting is in the church, kunya kayo, like one of its members, kasama sa church na, that cause offenses. Trouble. Diya sa church. O doon, naimembro nga nag-cause of trouble. So, dili na nato dayon nga i-avoid. Ato na siyang sultihan. Ato na siyang ingnon matungod sa pagtuo nga diin atong gikausahan. Kay di ba niingon siya kung naay makasala diya sa church. Dili na basta-basta kundi para ato ang tambagan. Naay pagtambag kay base og naglibog lang na siya sa iyahang pagtuo. Wilderness, no, kamingawan. Tungod to nga katong ilang pagtulon ang nga na-adapt nila dito sa Ehipto, naapa sa ilaha. So maybe ang isa ka membro nga naadinhing nya gikan sa lain nga church, unya di ay iyang nadala diri. Nabag-o na siya, na-adapt na niyang pagtulunan nga diin iyaha gayon sa tinuod nga iglesia sa Dios apan night time sa iyang ginabuhi nga diin mahuna-huna niya tong mga kuat kay dili pa puli nga na hawas to sa iya. So mao na dapat ato ang hatagang exhortation bali 3 times kay dalhon man diya sa kuan pastor. Kay primero makigsulti ka murag katulo kay kung dili masabtan diha sa primero ang igsuon imong sultian dili kasabot magkuha ka og tawo nga diin makadugang pagyud sa pagpasabot sa iya matungod sa yahang na subukan. Titus chapter 3 verse 10. Sa pastor Titus Titus chapter 3 verse 10. nakasalangit suon. Tulo ka chance for other issues like ethical or moral Okay. or behavioral. So, pero From kung false doctrine, in fact, the word heretic means a person who teaches false doctrine. Nagdaan na siya duha ka chance. Pag dahil gamit niya ulo, nagdaan siya sa church. Okay. Ganong inana, ganong lahitan sa other issues na tulo man chance ang doctrinal issues na duha lang kay inana ay importante ang doctrine. okay. Itagahan sa Ginoo yung importance sa doctrine. Ang problema karon ng mga simbahan, halos na ang simbahan, di na ganahan mo tulog doctrine. Di na nagtutulog doctrine. Kay divisive daw. From how bilang doctrine, it divides you. It divides error from truth. Pero dinhi sa bag-ong pagtulunan New Testament Church naapay siya kaduha. Kaduha pagbalik. Naay kaduha nga adunay kaduha nga Chance. chance nga gihatag sa iya.
Pero kung moral issues, padahal pa siya physical. Okay. Yung doctrinal, gamay ang yung patients sa false doctrine. Oo. Bukas. So, di niya gusto i-tolerate na. Oh. Kanuha lang talaga siya. So, pag di mamina, pag may bining, tandaan sa church. Okay, si Chini man to nagkuhan, si Princess. So, mo to ang kala nimo balaan o kita sab nga gitagaan og pagpanabot sa Ginoo. Naakitay kasing-kasing aron sa pagtudlo sa iya. Kay ingon ba diha nga sa 2 Timothy, ati 2 Timothy ito pastor 3:16 na ay pagpanudlo, na ay pagpanambag. Oh. So diha ato makita ang tinuod ni Iglesia. So, na ay chances nga ginahimo. Dili na ingon nga i-avoid ayon. Pero kung di gyud siya mutuo, mao na giingon nga avoid them. Likayanan nato. Oh. I think mao na ang kuan sa imong pangutana. Okay, salamat kay sa Ginoo. Oh, wala na. So, The Lord, thank you Lord, sa among lesson. We pray, O God, na dili lang nitaman sa pag-absorb, talangin ka rin Ginoo nga kani ang ma-apply, o sa maabot Lord, ang mga share Lord. We pray, O God, na ikaw magpanalangin sa mga isa. Isa naman Lord sa mga pagpalayo ko, Lord, sa mga pag-worship service. I pray, O God, na ikaw magpaliwala ng inyong tanan. I pray, Lord, na kaya mo ang matunan ka, Lord, hindi mo tawag. I pray, ikaw, himaya, himayan, sa inyo. Salamat, Lord, sa inunay, dahil ka sa ito. In Jesus, may name. Amen. amen. Asa man yung ginabutang? I give all of you 2 minutes Ang ginabutang. para sa break and then sa butas na conversion. Dili ra ni. Sa kabanana ko, sir.